Sinabi ni Fang Ping na ayos lang daw siya, hindi nga raw siya mapipinsala ng sarili niyang mental strength. Naisip ng ating bida na kung tutuusin nga raw ay nakatulong pa si Ling Yi para umangat ang kanyang kapangyarihan, nadagdagan nga raw ng 100 Hz ang kanyang mental strength nung atakihin siya nito. Pinayuhan nga raw siya ni Teacher Lee nang huwag niya raw pupunuin ang kanyang vitality sa gitna ng laban pero wala naman daw itong sinabi tungkol sa kanyang mental strength. Natawa si Ling Yi dahil mas nagiging kagana-gana ng araw ang kanilang laban. Sinabihan niya rin ng ating bida na sana nga raw ay naiintindihan na nito na hindi tumatalab sa kanya ang mahina nitong mental strength. Tumugon si Fang Ping nang huwag nga raw itong mag-alala, makakaya niya nga raw itong talunin kahit hindi niya gamitin ang kanyang mental strength. Naisip ng ating bida na ngayon nga raw na isa na siyang peak rank 3 ay mabilis na nga raw siyang gumagaling, hindi na nga raw masyadong nananakit ang kanyang dibdib dahil naghilom na nga raw agad ang ilan sa mga nabasag niyang buto. Nagtaka si Teacher Lee dahil parang baliwala nga lang daw kay Fang Ping ang pinsala na tinamo nito. Sinabi ni Grandmaster Chen na hindi pa man daw ganoong kalakas ang mental strength ng ating bida pero napakabilis nga raw nitong makarecover. Binanggit ni Grandmaster Chen na maging ang mga peak rank 6 martial artist nga raw ay marupok pa lang ang mental states, hindi nga raw ang mga ito gumagamit ng mental strength sa pakikipaglaban maliban na lang kung talagang kinakailangan. Nag-aalala nga raw ang mga ito na mawasak ng kalaban ang kanilang mental strength at mas matindi pang pinsala ang bumalik sa kanila. Ganoon nga rin daw sa mga Grandmaster, halos magiging katapusan ng araw ng mga ito kapag nawasak ang taglay ng mga itong mental strength. Habang nakikipaglaban ay naisip ni Fang Ping na talagang napakalakas nga raw ni Ling Yi. Sa mga unang araw niyang laban ay nag-aalala siya na baka mapatay niya ng kanyang suntok ang kanyang mga kalaban. Pero kay Ling Yi nga raw ay siya naman ang natatakot na matamaan nito. Iniwasan ni Fang Ping ang sandata na ipinang-atake ng kanyang kalaban. Inasar ni Ling Yi ang ating bida nang mahina naman daw pala ito, nasaan na nga raw ang sikat na si Fang Ping na mahilig mangbugbog ng mga babae. Tinanong niya rin ang ating bida kung hanggang doon na lang ba raw ang makakaya nito, bakit nga raw ayaw pa nitong umatake. Tumugon si Fang Ping nang mukhang sinusubukan nga raw siyang inisin ni Ling Yi sa ganoong paraan. Si Fang Ping naman ang nangasar at tinawag na shrimp si Ling Yi. Sa inis ni Ling Yi ay agad nitong sinugod ang ating bida. Sa paglapit nito ay nagpakawala agad ito ng magkakasunod na pag-atake. Ipinangdepensa naman ni Fang Ping ang gamit-gamit nitong sandata. Sinabi ni Li Hansong na hindi pa nga raw ganoong ka-injured sina Fang Ping at Ling Yi. Pero halos paubos na nga raw ang mga stamina at vitality na taglay ng mga ito. Sinabi din ni Li Hansong na hindi na nga raw maaaring pahabain pa ni Ling Yi ang laban. Binalot ni Ling Yi ng malakas na aura ang buo niyang katawan. Nagulat si Fang Ping sa murderous aura na ipinalabas ni Ling Yi, ganitong-ganito nga rin daw ang aura noon ni Qin Fengqing noong pumatay ito ng mga rank 4 martial artist. Sumigaw si Fang Ping ng 7 consecutive slashes habang isinasagawa ang kanyang pag-atake. Hindi makapaniwala si Fu Changding kung tama ba raw ang kanyang pagkakarinig na magagawa ng magamit ng ating bida ang 7 sunod-sunod na pag-atake ng Manic Explosion. Sumugod na ulit si Ling Yi bago pa man makaatake si Fang Ping. Napaatras ang ating bida sa kanyang posisyon nang dahil sa lakas ng pag-atake ng kanyang kalaban. Nagyabang si Fang Ping na hindi niya pa raw kailangang gamitin ang kanyang trump card dahil hindi niya naman daw balak patayin si Ling Yi. Muli na namang lumapit si Ling Yi para atakihin ang ating bida. Sa pag-atake ni Fang Ping ay sinambit ulit nito ang 7 consecutive slashes. Hindi na naman tumalab ang kanyang pag-atake kaya napilitan na naman siyang umatras. Tinanong ni Ling Yi ang ating bida kung hindi ba raw ito nahihiya na hinahabol ito ng isang babae. Bakit nga raw hindi na lang ito tumakbo pa uwi sa bahay na tinitirhan nito? Naisip ni Fang Ping na nagawa niya nga raw ang 6 consecutive slashes sa gitna ng kanyang pakikipaglaban noong isigaw niya ito. Ganoon nga rin daw ang ginagawa niya ngayon, pero bakit nga raw hindi niya pa rin mapalabas ang 7 consecutive slashes, na master na nga raw niya ang Diamond Fist kaya dapat nga raw ay nagagawa na niya ito. Nagulat si Fang Ping noong marinig niya ang boses ni Teacher Lee sa pamamagitan ng sound transmission. Sinabi ni Teacher Lee na nagsisimula na nga raw siyang mainis habang pinapanood ang pakikipaglaban ng ating bida. Tinanong nito si Fang Ping kung ano ba raw ang ibig sabihin ng unity ng mental strength at vitality,
Hindi nga raw porket hindi gumagana sa kalaban nito ang taglay nitong mental strength ay hindi na niya ito gagamitin. Ang mental strength nga raw ay parte rin ng kanilang katawan, pero bakit nga raw itinatrato ng ating bida na parang kahiwalay ito ng taglay nitong physical strength? Naisip ni Fang Ping na tama nga raw ang lahat ng mga sinabi ni Teacher Lee, bakit niya nga raw laging iniisip na magkahiwalay ang dalawang ito? Muli na namang isinigaw ni Fang Ping ang 7 consecutive slashes bago ito nagsagawa ng pag-atake. Sinabihan ni Ling Yi ang ating bida nang hindi nga raw siya masisindak sa mga isinisigaw nito. Nagpakawala si Fang Ping ng 6 na magkakasunod na pag-atake. Napaatras man ng bahagya si Ling Yi pero matagumpay pa rin itong nakadepensa sa pag-atake ng ating bida. Nainis si Fang Ping dahil hindi nga raw sapat ang natitira niyang vitality para sa pang-7 niyang pag-atake. Kailangan nga raw niyang magdagdag ng kaunting vitality dahil siya nga raw ang masasaktan kapag nag-alinlangan siya na gawin ito. Gumamit si Fang Ping ng 90,000 wealth value para umabot sa 316 ang kanyang vitality. Pagkatapos niya itong gawin ay matagumpay na niyang nagamit ang ika-7 pag-atake ng Manic Explosion. Naipangdepensa man ni Ling Yi ang gamit nitong sandata, pero hindi na nito kinaya ang panghuling pag-atake ng ating bida. Tumilapon ang katawan ni Ling Yi hanggang sa tumama ito sa isang matigas na pader. Nag-alala sina Li Hansong at Hanshu sa sinapit ng kanilang kasamahan. Sinabi ni Ling Yi na hindi niya nga raw akalain na magagamit nga ni Fang Ping ang 7 consecutive slashes ng Manic Explosion. Sinabi naman ng ating bida na parehas na nga raw sila nakakaunti na lang ang natitirang vitality, pero mukhang makakaya pa nga raw ni Ling Yi na makipaglaban. Iminungkahi ni Fang Ping na bakit hindi na nga lang daw nila ito tapusin sa isang makalumang paraan. Tinanong ni Ling Yi ang ating bida kung seryoso ba raw ito, mukhang iniisip nga raw nito na nakakalamang ito sa isang normal na labanan. Sumugod agad si Ling Yi at sinabihan ng ating bida nang babasagin niya nga raw ang bungo nito. Sinalubong naman ni Fang Ping ang suntok ni Ling Yi gamit ang kanyang kamao. Napabuntong hininga ang isang lalaki at sinabi na ng daya raw si Li Changsheng. Tumugon ang lolo ni Fu Changding nang sa tingin niya raw ay hindi naman ito ng daya. Hindi naman daw isang life or death duel ang labanan na nagaganap ngayon, ang tanging ginawa lang naman daw ni Li Changsheng ay nagbigay ito ng ilang tips para kay Fang Ping. Sinabi rin ng lolo ni Fu Changding na kakaiba nga raw talaga ang ating bida, maging ang bone marrows nga raw nito ay natapos na rin itong patibayin. Sa mga napatibay nga raw nitong buto at taglay nitong mental strength, kapag nga raw nag-breakthrough na ito mula sa peak rank 6 ay maaari na nga raw nitong lampasan ang rank 7. Tinanong ni Fu Changding ang kanyang lolo kung tama ba raw ang pagkakaintindi niya na didirekta na agad si Fang Ping sa pagiging isang rank 8 pagka-breakthrough nito sa peak rank 6. Tumugon naman ang lolo ni Fu Changding nang tama raw ang pagkakaintindi ng kanyang apo. Sinabi ng isang lalaki na hindi naman daw siguro makakalampas ng isang rank ang ating bida ng ganoong kadali. Pinaliwanag ng lolo ni Fu Changding na ang kaibahan daw sa pagitan ng rank 7 at rank 8 ay ang pagkakaroon ng iron body. Ang katawan nga raw ng isang rank 8 ay napatibay na ang lahat ng mga buto, bone marrows at maging ang mga organs. Dapat rin daw nitong mapaabot sa sapat na lakas ang taglay nitong mental strength. Sinabi ng lolo ni Fu Changding na sa bilis nga raw ng paglakas ng ating bida ay madali na lang dito ang makapagsanay sa rank 7, gusto niya nga raw itong tawagin na isang prospective grandmaster, pero higit pa nga raw ito doon. Tinanong ni Fu Changding ang kanyang lolo kung ano ba raw talaga si Fang Ping. Sinabi ni Grandmaster Chen na hindi niya nga raw ito napapansin kanina pero malapit na nga raw palang magkaroon ng iron body ang ating bida. Halos napatibay ng araw ng ating bida ang lahat ng mga buto nito maliban lamang sa mga buto sa bungo. Naisip ni Teacher Lee na kung tama raw ang pagkakaalala niya ay hindi pa naman daw napapatibay ni Fang Ping ang mga torso bones nito noong huling beses na gusto niya itong patingnan. Umatake na ulit si Ling Yi gamit ang natitira nitong vitality, pero pader lang ang tanging tinamaan ng ginawa nitong pagsuntok. Pagkaiwas ni Fang Ping ay agad itong dumistansya sa kanyang kalaban. Nagtaka ang isang nanunood na lalaki kung bakit parang mas matindi pa raw ngayon ang paglalaban ni na Fang Ping at Ling Yi kahit na wala na ang mga itong gamit na sandata. Pinaliwanag ni Liu Dali na nagtataglay ng araw ng napakatigas na katawan ang mga rank 3 martial artist kaya halos kasing panganib na rin daw ng mga sandata ang mga binibitawan ng mga itong suntok.
Sinabi ng nanunood na lalaki na nakakainggit nga raw ang mga ito, 10 taon nga raw siyang nag-practice ng martial arts pero hanggang rank 2 nga lang daw ang kanyang naabot. Tinanong din ng lalaki si Liu Dali kung bakit hindi raw ito lumalapit sa pinangyayarihan ng laban para mas maganda ang mga kuha nito. Tumugon naman si Liu Dali nang hindi nga raw siya tanga para lumapit sa ganoong kapanganib na laban. Nakahanap si Fang Ping ng magandang pagkakataon para mapatamaan si Ling Yi. Itinuon ni Ling Yi ang magkabila niyang paa para mapigil niya ang pagtilapon ng buo niyang katawan. Sinabihan ni Ling Yi ang ating bida nang bakit nga raw siya nito pinatamaan sa dibdib, hindi niya nga raw ito titigilan hanggat hindi ito bumabagsak sa sahig. Naisip ni Fang Ping na kung patatamaan niya nga raw si Ling Yi sa ulo ay maaari niya nga raw itong mapatay. Sa liit at bilis nga raw nito ay mahihirapan rin siya na mapatamaan ang mga bias nito. Wala naman daw siyang ginawang mali dahil wala nga raw siyang ibang pagpipilian kundi patamaan ito sa sentro ng katawan nito. Sinabi ni Li Hansong na matindi nga raw ang pinsala na tinamo ni Ling Yi nung tamaan ito ng 7 consecutive slashes ni Fang Ping, tiyak nga raw siya na may pinsala na rin maging ang mga internal organs nito. Wala na nga raw saysay na ipagpatuloy pa nito ang pakikipaglaban dahil higit nga raw na mas malakas at mas matibay ang pangangatawan ni Fang Ping kumpara dito. Nakaramdam ng pagkainis si Hanshu noong marinig nito sa kanilang presidente na wala nang pag-asang manalo si Ling Yi. Napaatras si Ling Yi noong tamaan nito ng sipa na pinakawalan ni Fang Ping. Pero sumugod din agad ito para gantihan ang ating bida. Lumapit si Li Hansong at sinabihan si Ling Yi nang tumigil na raw ito. Umalma si Ling Yi sa pagpapahinto sa kanya ng kanilang presidente. Sinabi ni Li Hansong na malakas nga raw ang ating bida, pero kung gusto nga raw nitong maging pinakamalakas sa lahat ng mga rank 3 ay kakailanganin pa nga raw nito ng maraming karanasan sa pakikipaglaban. Naisip ni Fang Ping na president nga raw ang itinawag ni Ling Yi sa pumigil ditong lalaki, kaharap na nga raw pala niya ngayon ang pinuno ng Capital City Martial Arts Society na si Li Hansong. Sinabi ng ating bida na inaamin niya raw na wala pa siyang masyadong karanasan kung ikukumpara kay Ling Yi o sa mga rank 3 na nasa military. Pero sa loob nga raw ng mga labanan na hanggang kamatayan ay marahil 10 beses pa nga raw ang lakas niya kung ikukumpara kay Ling Yi. Sinabi ni Fang Ping na ayaw niya lang daw gamitin ang kanyang espesyal na kapangyarihan habang nasa gitna siya ng pakikipaglaban. Nagulat sina Hanshu, Li Hansong, at Ling Yi noong mapuno bigla ang vitality ng ating bida. Naisip ni Li Hansong na ang tanging paraan nga lang daw para matalo ang ating bida sa isang totoong labanan ay ang paulanan nito ng mga naglalakasang pag-atake, hindi nga raw ito dapat magkaroon ng oportunidad na mapuno agad ang vitality nito. Kapag hindi mo nga raw ito napatay gamit ang pinakamalakas mong pag-atake ay agad nga raw itong makakabawi hanggang sa ito na ang manalo sa bandang huli. Sinabi ni Ling Yi na na-master man daw ng ating bida ang ultimate move nito pero marami pa nga raw itong kailangang ayusin. Sa palagay niya raw ay hindi makakapagyabang ang ating bida na magagawa siya nitong matalo kung wala ang vitality trick nito. Sinabi niya rin na maghintay nga lang daw ang ating bida, hindi niya nga raw muna ito hahanapin hanggang sa makarating na ito sa pagiging isang rank 7. Kapag nga raw parehas na silang Grandmaster ay wala na nga raw silbi ang kalamangan nito sa napakarami nitong vitality. Sinabi ni Fang Ping na wala pa nga raw ni kahit sino sa mga nalampasan niya ang nagawang makahabol sa kanya. Pero kung umaasa nga raw si Ling Yi na matatalo siya nito, ay hihintayin niya nga raw ito kapag parehas na silang Grandmaster. Nainis si Ling Yi matapos siyang pagyabangan ng ating bida. Pero hindi na ito nakipagtalo pa at nagpa siya na lang itong umalis kasama sina Li Hansong at Hanshu. Idineklara na ng babaeng MC na si Fang Ping daw ng Magic University ang nagwagi sa labanang ito. Nagpalakpakan ang mga taong nanunood sa naging pagkapanalo ng ating bida. Hindi naman natuwa ang ibang mga estudyante ng Capital University dahil natalo na naman ang kanilang universidad sa isang martial artist ng Magic University. Binati ni Fu Changding ang ating bida sa pagtalo nito kay Ling Yi. Nagyabang si Fang Ping at tinanong si Fu Changding kung iniisip ba raw talaga nito na may makakatalo sa kanya sa mga kasabayan niya ng rank, hindi niya nga lang daw agad ginamit ang kanyang trump card dahil ayaw niya itong mapahiya. Sinabi ni Fu Changding na bakit nga raw parang halos muntikan ng matalo ang ating bida. Napahinto sa pag-uusap ang magkaibigan noong may mapansin sila sa kanilang likuran. Agad na binati ni na Fang Ping at Fu Changding ang lumapit na Grandmaster.
Natuwa naman si Grandmaster Chen sa pagpapakita ng mga ito ng respeto sa kanya. Binati ni Chen Yangxi ang ating bida sa ika-6 nitong sunod-sunod na pagkapanalo. Nagpasalamat si Fang Ping sa pagbati ni Chen Yangxi, pero sinabi niya rin na hindi pa nga raw ito ang oras para magdiwang sila. Nabanggit nga raw ni Ling Yi na marami pa siyang dapat na ayusin at hindi pa rin daw siya ang pinakamalakas na rank 3 martial artist. Tinanong ni Chen Yangxi ang ating bida kung patuloy pa rin daw ba itong makikipaglaban. Sumagot naman si Fang Ping nang wala pa nga raw siyang nakakalaban na rank 3 na taga-military, marahil nga raw ay malaki rin ang maitutulong sa kanya kapag kinalaban niya ang isa sa mga ito. Sinabi rin ni Fang Ping na sa labas nga raw ng mga ganoong duelo ay kalimitan na pumapatay lang siya ng mga mahihinang martial artist o kaya naman ay tumatakbo siya sa mga malalakas na martial artist. Wala nga raw siyang masyadong pagkakataon para mapagbuti ang kanyang mga martial arts technique at makakuha ng karanasan sa mga matitinding labanan. Pagkalapit ni Teacher Lee ay may bigla itong ginawa sa ating bida. Sinabi ni Teacher Lee na talagang araw palang napatibay na rin ni Fang Ping ang mga bone marrows nito sa ibabang bahagi ng katawan, mas mabigat na nga raw ito ngayon kumpara noon. Sinabihan ni Fang Ping si Teacher Lee nang ibaba nga raw siya agad nito. Nasa loob nga raw sila ngayon ng isang tourist spot at marami pang araw tao ang nakakakita sa kanila. Agad na kinuhanan ni Liu Dali ang nakakahiyang sitwasyon ng ating bida. Tumingin si Fang Ping sa direksyon ni Liu Dali at ipinarinig sa lahat na mukhang ito nga raw ang nagpakalat ng lahat ng mga chismis na kumakalat ngayon sa internet. Napatuon agad ang atensyon ni Grandmaster Chen sa direksyon ni Liu Dali. Sa isang iglap ay bigla na lang nitong inilubog si Liu Dali sa kinatatayuan nitong posisyon. Pinayuhan ni Grandmaster Chen si Liu Dali nang kung gusto nga raw nitong maging isang mamamahayag ay hindi nga raw ito dapat nagpapakalat ng mga balita na walang katotohanan. Naisip ni Fang Ping na nararapat nga lang daw itong sapitin ni Liu Dali dahil nagtangka nga raw itong kumuha ng sitwasyon na hindi naman ito kailangang kuhanan. Sinabihan ni Teacher Lee ang ating bida nang sumama nga raw ito sa kanya at pupunta nga raw sila sa research center. Nataranta si Fang Ping at nangatwiran na balak pa raw niyang magpunta sa military para hamunin sina Chen Qiufeng at Guo Zuan. Sinabi ni Teacher Lee na wala pa nga raw ang mga pupuntahan nito dahil nagsasagawa pa nga raw ang mga ito ng misyon. Iginiit ni Fang Ping na uuwi na lang daw muna siya sa kanilang bahay. Pinayuhan ni Grandmaster Chen ang ating bida nang wag daw itong umiwas sa mga ganoong medical appointments, dahil mas mabuti nga raw na nauunawaan nito kung paano gumagana ang sarili nitong katawan. Sinabihan ni Teacher Lee ang ating bida nang sumama na nga raw agad ito at nang hindi na nila ito masermonan. Binanggit ni Fang Ping na kakatapos niya lang daw talunin si Ling Yi. Tinanong niya rin si Teacher Lee kung bakit ba raw nagmamadali agad ito. Pinaliwanag ni Teacher Lee na nasa loob nga raw sila ngayon ng ibang teritoryo kaya mas mabuti raw na hindi sila makakuha ng maraming atensyon. Kung wala nga lang daw doon si Grandmaster Chen ay sigurado siya na kanina pa siyang ginulo ng isang walang hiyang matanda. May bigla na lang gumamit ng malakas na mental strength na siyang nagpalubog kay Teacher Lee sa kinatatayuan nito. Sinabihan ni Teacher Lee si Fang Ping nang ipaghiganti nga raw siya nito kapag naging isa na itong rank 7, siguraduhin nga raw ng ating bida na bubugbugin ito ang walang hiyang matanda na nanggugulo sa kanya. Mas lalo pang lumubog si Teacher Lee matapos nitong hamakin ang isa sa mga Grandmaster na nasa kanilang paligid. Nagkunwari sina Fang Ping at Fu Changding na wala silang nakikita o naririnig sa pangamba na baka matulad sila sa sitwasyon ni Teacher Lee. Sinabi ni Grandmaster Chen na hindi pa nga rin daw pala nagbabago ang ugali ni Teacher Lee matapos ang napakaraming taon. Tumugon si Teacher Lee nang hindi nga raw siya natatakot, alam nga raw niya na kaya umaangat ang kanilang Magic University ay nang dahil sa patuloy nilang pagtalo sa Capital University. Sinabi ni Teacher Lee na malakas nga rin daw ang Capital South Martial Arts University na pinamamahalaan ni Grandmaster Chen, kaso nga lang daw ay taon-taon namang inaagaw ng Capital University ang lahat ng mga mahuhusay ng mga itong estudyante. Sinabihan ni Teacher Lee si Grandmaster Chen nang kung siya nga raw ang nasa katayuan nito ay matagal na siyang pumalag at tinuruan ng leksyon ang mga taga-Capital University. Sinabi ni Grandmaster Chen na medyo nagtagal na raw sila doon, kailangan na nga raw nilang bumalik sa Southern Capital. Bago makalayo ay nagpaalam muna si Chen Yangxi sa ating bida. Napaisip si Fu Changding kung isa ba raw siyang invisible, nagtataka siya kung bakit wala man lang daw pumapansin sa kanya. Nagpaalam na rin si Teacher Lee na kailangan na rin daw niyang umalis,
may mga bagay pa raw siya na kailangang asikasuhin sa kanilang unibersidad. Sinabi rin nito na hindi na raw niya sasamahan ang ating bida sa pakikipaglaban nito sa mga martial artist ng military, sa tingin niya naman daw ay wala naman itong magiging problema. Pinasalamatan ni Fang Ping si Teacher Lee sa pagsama nito sa kanya sa mga natapos niyang laban. Sinabi ni Fang Ping na mukhang napahiya nga raw si Teacher Lee. Tumugon naman si Fu Changding ng isang araw itong peak rank 6 martial artist kaya dapat nga raw ay nakakaya na nitong dumipensa laban sa mental strength ng mga Grandmaster. Naisip ng ating bida na mukhang sinusubukan nga raw na ipakita ni Teacher Lee na baliwala lang ito sa kanya, pero ramdam niya nga raw na nagtitiis lang ito ng galit. Pinagtakpan na lang din ni Fang Ping si Teacher Lee at sinabi kay Fu Changding na siguro nga raw ay nagbibiruan lang ang mga ito. Pagkalipas ng ilang minuto ay umalis na rin sina Fang Ping at Fu Changding sa Happy Valley. Naiwan na lang doon si Liu Dali na hindi pa rin makaalis sa kanyang pagkakalubog.